Alright, good once again mga kapatid for this video. Andito po ako ngayon sa aking mga sisiw. Yung hybrid turkey ko po na sobrang takaw kong kumain. At ngayon, papakita ko po sa inyo na mangunguha po tayo ng kanilang dumi. Sobrang kapal na po kasi. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Here we go, let's go! Ayan, ito po yung last video ko po na ipinakita ko po sa inyo ng mga hybrid turkey ko po. So, dito sa ilalim, mahigit sa 1 taon na po ito. Ganyan na po kakapal. Kita nyo naman, ito yung pinaka-flooring. Ayan o, ganyan yung flooring. Tapos, mga 1 dangkal na po mahigit yung kapal ng dumi na i-imbak sa ilalim. So, kung nakikita nyo, mayroon po yung net. Kasi, isang aral po ito na dapat ko pong sabihin at iparating sa inyo. Baking! So, si Baking, eh. Ito po yung si Baking mga kapatid. Takot po siya sa mga manok. Kaya special po yung pagpapakain sa kanya dito sa bubong. Diyan namin binibigyan. So, balik po tayo doon mga kapatid. Nawala tuloy ako. Kung nakikita nyo, may bakod po yan. Isa po yung paraan mga kapatid. Nang sa ganun, yung ating mga pabo, wala na lang akong maipakitang pabo dito sa labas kasi Bourbon Red lang yung pag-alagala dito. Asa na yun? Andun oh. Andun pa. Tapos si Baking, 4 na babaeng Bourbon Red. Ilagay nyo po ito sa inyong isip kung gusto nyo po mag-alaga ng pabo mga kapatid. Maging sa manok, applicable rin ito. Pero sa manok, hindi masyado itong parang hindi ito problema sa kanila. Sa pabo lang po talaga mga kapatid. Kasi kung nakikita nyo, sisiw sa itaas, mostly sa sisiw mga kapatid, nagpapakain pa po tayo ng counting feeds niyan. Kagaya dito, itong mga malalaki, hindi na. Binibigyan na lang ng pang-snack ng konti, parang merienda na lang. Pero itong mga bata pa po ito, kalahating feeds, kalahating mixing food na binibigyan. Saba! Saba ng aking mga ginya mga kapatid. So, ayun po. May nalalaglag kasi na feeds dito sa itaas mga kapatid, pumupunta dyan sa ilalim, nahahalo sa kanilang dumi. So isa po niyang paraan na dapat nyo isaalang-alang na dahilan po yan ang pagkakasakit ng ating mga pabo. Ayan. Tandaan nyo po na nakakasira po yung pagkain na napupunta sa kanilang ipot, tapos kinakain ng mga, lalo na yung mga batang pabo pa po, kagaya nito. For example, itong mga ito, hindi pa na po nakakakita. Ayan. Sa kagaya nito, pag papakawalan natin ito, napakatakaw pa po niya kumain ng feeds. Pag nakita na pupunta dyan sa ilalim, kanila yang susugurin at kakainin. Ayun. Posible po na magkasakit yung ating alaga sa ganong sitwasyon. Kaya pag may bakod, hindi po makapenetrate sila, hindi nila makakain yung nasa loob. Ayan, yan po yung aral dyan. So ito, gagawin ko itong pataba sa aking mga Madre de Agua, saging. So cycle po, double purpose po ito mga kapatid. Yung na-imbak na yan, gagawin natin yung pataba sa kanilang mga alternatibong pagkain na binibigay sa kanila. Ayan po. Ayan, ayan, ayan. So ilalagay ko na lang ito sa sako mga kapatid. Ayan, naghanda na po ako ng sako. Subukan ko kung kakayanin. So kung nakikita nyo po, ayan, binaklas ko po yung net na nakabako dito sa aking kulungan. So inilagay ko sa itaas. So ngayon, nagsisimula na po akong magpala. Kaya lang, bigla kong naisip, wala pala akong tagahawak ng sako. Ayan, kita nyo naman, nag-isip-isip ako kung paano ko ito magagawa ng paraan. Wala palang tagahawak ng sako. So sa panahon na yan mga kapatid, kumuha po ako ng pako at saka martilyo, nang sa ganun ay maikabit ko po dyan sa haligi ng kulungan. Sa pagkakataong ito mga kapatid, ayan, nakasabit na po yung sako na pagpapasukan natin ng ipot ng mga alagang pabo. So kung nakikita nyo, ayan, nilagay po natin sa sako. Kaya naman pala kahit wala tayong katulong na tagahawak. At mahirap rin yan pag mayroon pong humahawak sa sako, talagang mandidiri po dahil baka dumikit sa kanyang kamay yung ating ipinapasok sa sako. Ayan, nagkabit na lang ako ng pako tapos nilagyan ng kahoy para silbing tagahawak ng sako. Ayan, so pray na po tayong
labas-pasok sa pala sa loob ng ating sako. So hindi po talaga pwede sa mag-aalaga ng pabo mga kapatid yung sobrang arte, yung hindi pwedeng humawak ng dumi ng pabo dahil wala po. Kung nag-aalaga talaga kayo ay makakahawak po talaga kayo ng dumi ng ating alagang pabo. Sa kanilang pakainan pa lamang, sa painuman, ayan, naiputan po niya ng ating mga alaga. So hindi po pwede na hindi natin yan lilinisin dahil magkakasakit po yung ating mga alagang pabo. So isa rin nga itong paraan kung bakit naimbak ito ng ganito karami dahil hindi po ito napapasukan ng ating mga alaga na nasa rens kasi nga may bakod o may harang po yung ilalim ng kulungan na ito. So mga kapatid, pasintabi po pala dyan, baka may mga kumakain po dyan sa inyo. Skip nyo na lamang po yung video na ito mga kapatid kasi baka nasusuka po kayo. Talagang literal po ito na nangyayari pag mag-aalaga po tayo ng pabo. Nung una nga, pag gumagawa ako ng ganito, para pong nagkakasuka, ngunit ayun, sa katagalan ng pag-aalaga, unti-unti na pong nasanay. Kaya sa ngayon, barang baliwala na po sa akin yung ganitong mga bagay na ito. Lalo na, ipot po ito ng ating mga alaga, kaya kailangan talaga nating gawa ng paraan. Wala pong ibang gagawa nito. Ayan, kita nyo naman si Baking, talagang magulo po ito si Baking. Lumalapit pa, i-busy tayo dito sa kakapala ng ating mga dumi ng pabo. Ayan, bumalik pa uli itong si Baking. Panibagong update, ito, ayan. Tapos ko na pong makuha yung lahat ng naimbak na mga ipot ng aking mga sisiw ng pabo. Ayan, nakuha ko na po. So maglalagay na lang ako mamaya ng bagaso o yung sansan para patakpan yung natira. May konting basa-basa pa kasi. Tapos naka-imbak po ako ng 2, 4, 6, 8. Ayan, 8 sako po ng kanilang dumi. So hindi ko muna ito gagawing pataba, kumbaga ipa-decompose ko muna ito, dito ko muna i-stack. Hindi naman yan masyadong puno ng mga sako kasi sakto lang na pwede nating pasanin kung sakaling maging lupa na po talaga ito. Yung iba niyan, lupa naman talaga niyan kasi mahigit sa 1 taon na yan dyan sa ilalim. Kaya lang yung mga bago, yung bagong dumi nila, yun po ang hindi pa po na-imbak, na-decompose. So ayun kasi sa napag-alaman ko na yung mga dumi po o ipot ng mga manok ay mainit po raw sa halaman, posible pong mamatay. So i-imbak muna natin ito. 2, 4, 6, 8. So kung mayroong 10 puno ng prutas o di kaya halaman na paglagyan natin yan, napakalaking pakinabang na po niyan. So mayroon naman tayong mga pananim dito para rin sa ating mga alagang pabo. Yan po yung ating gagamitin na fertilizer. Ayan po mga kapatid, hindi po ako nang i-encourage sa inyo na mag-alaga po talaga kayo ng pabo. Bagkus ipinapaalam ko po sa inyo na hindi po madali yung pag-aalaga ng pabo mga kapatid. Kailangan po dito ng madiskarte, hindi maarte, at higit sa lahat ay masipag po. Ayan. Pero pwede naman kayong magbayad sa tao, kumbaga yung serbisyo nila ay babayaran nyo po. Pero ayun nga, baka mahirap po yung kung kukunin natin ito or gawin natin itong negosyo, baka mahirap po. Kumbaga baka malugi po tayo sa puhunan. Ayan, kita nyo naman oh, yung net na yan ay nilagay ko na po yan, yung marami pa pong dumi dyan sa ilalim. Pero talagang kailangang ayusin o tahiin dahil nga yung butas nito ay malaki po. Binutasan po yan ng daga kasi daga po yung pumapasok minsan dyan sa loob, lalo na pag may mga feeds po na lalaglag sa ilalim kasi yung mga pabo ay hindi na nakakapasok dyan kasi ayun, makapal na po kasi yung kanilang dumi sa ilalim. So yan, yung butas na yan nung marami pa pong dumi sa ilalim, nilagyan ko lang ng bato at ayun, hindi na po nakakapasok yung mga manok at pabo. Pero ngayon dahil kinuha na natin at naalis na po yung dumi sa ilalim, kailangan na po talagang tahiin. So ayan, ganun nga,
inuulit ko po na kailangan talaga ng sipag at tiyaga at determination sa pag-aalaga ng pabo. Hindi talaga pwede yung sobrang arte. Paano naman pag sobrang arte, mamamaho ng tuluyan yung kulungan. So, yung ginagawa ko ngayon mga kapatid, ayan, kumbaga, sinisecure ko po na hindi po makapasok yung mga alagang manok, mga batang pabo sa ilalim para kumain ng mga nalalaglag na feeds o mga tirang pagkain. Isa po yan sa pagkatandaan ninyo mga kapatid, na yan po yung isa sa dahilan kung bakit nagtatakan lang tayo 3 months old, 4 months old, 5 months old, bigla na lang manghina at ayaw nang kumain, kasi para po yung poison sa katawan ng ating mga pabo. Ang kahinaan po ng pabo mga kapatid ay yun pong mapasukan ng mga maruming pagkain ang kanilang digestive system o yung kanilang bituka. Ayan, dapat po malinis po yung tubig, lagayan ng tubig. At the same time, yung talagang katulad nito na mga ipot ay hindi po dapat ito makakain nila, dahil talagang magtataka na lang kayo dahil unti-unti nang manghihina yung ating mga alagang pabo. So, reality po, ayan, nangyayari po yan lalo na sa ating mga brother pin na pang 1 month old, 2 months old o pang 3 months old na po na mga alagang sisiw. Ayan, kasi yung mga 2 months old, malaki-laki na po yan ang kain. Lalo na itong nasa itaas ay mga hybrid turkey po ito na sobrang takaw po talaga pagdating sa pagkain. Pero sulit naman dahil nakikita naman natin sa kanilang mga pangangatawan. So ayan, tinatabunan ko na po yung isang butas pa po, nilagyan ko lang ng kahoy, tapos dinaganan ng bato, na sa ganun ay mapix na po, hindi na po makakapasok yung mga alaga natin. So ayan, tapos na po yung ating trabaho sa pagtanggal, pagbaklas ng dumi na naimbak dito sa ilalim ng brother pin na ito. Ayan na po mga kapatid, tinakpan ko na po ng sin, tapos may kaunting hardoplex sa gilid. Nang sa ganun ay hindi po madaling mabulok yung sako, dahil napakadali lang po mabulok ng sako. Siguro may standby yan ng mga 1 buwan or 1 kalahati. Ayan, madidecompose na talaga yan kasi wala ng tubig na mapupunta sa loob. Kumbaga, lalabas na po yung tubig, dry na po yung mapaprocess sa loob. Yung iba niyan may mga bulati pa pong kasama o earthworm, wati. Ayan, yung wati. Ano Tagalog sa wati? Earthworm. O, yun, basta wati. Yung taga-decompose po ng mga bulok-bulok na mga bagay. So, yan na po mga kapatid. Hindi po talaga maiiwasan kung gusto nyo po talaga ng farming business mga kapatid. Hindi po pwede dito yung mga tatamad-tamad, tapos yung maarte, kasi ayun, makakahawak po talaga kayo ng mga dumi ng ating mga alaga pag magpa-farming po kayo. So hanggang dito na lang mga kapatid. Sa mga bago at ngayon lang nagawi sa akin channel, huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At lagi niyo po tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.